Hello, Aries! Welcome to your weekly reading. This time, this is for the second week. So, anumang petsa pumatak sa inyo to as long as second week. Pero this is also a timeless reading kahit kailan nyo ito mapanood, kahit lumagpas na dyan sa petsa na binanggit ko. Okay, ano ba yung mga pwedeng mangyari itong week na ito or second week, no? May mga ganap, mga dapat mong malaman. Yan, maraming salamat kung ikaw ay nag-stop by para manood ng reading ko. I am grateful. Don't forget to subscribe nga pala, like or follow. Yan, malaking tulong po kung isi-share nyo itong ating reading. Maraming salamat na lang din sa mga nag-join ng membership, nag-avail ng subscription, nag-avail ng mga private readings natin, nagpapadala ng mga stars at saka super thanks. Thank you. Private reading, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng details. Kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Sorry naman sa boses ko. Aries kasi garalgal. So, Aries, kung alam mo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs mo, no? Mas maganda. Take note na general reading ito. Pwedeng iba sa inyo tumutugma sa love life ninyo. Pwedeng iba tungkol sa personal, sa kaperahan, sa kabuhayan, or sa trabaho. Iba-iba. Okay? And expect nyo na hindi rin ito magre-resonate para sa lahat. Pwede kayong makaranas ng pang-backstab dito. Or a situation wherein masasabotahe. Masasabotahe kayo or yung ginagawa ninyo. So whether this is may kinalaman sa love life mo or sa ibang aspeto ng sitwasyon mo kasi general reading. Bahala na po kayo kung saan nagre-relate, no? So for sure, yung sasabihin ng iba, okay, nakaka-relate ako dyan sa backstab na yan pagdating dun sa jowa ko. Pero para naman dun sa iba, nakarelate ako dyan kasi binackstab ako nung katrabaho ko. So, iba-iba. Okay? Yun ang ibig kong ipaliwanag. Stabbed in the back, basta. Ibig sabihin, patago. Patago kang inatake nito or inaatake. Kung may ginagawa man siya sa'yo, kung may hindi siya magandang gagawin, intention, ibig sabihin, hindi niya gagawin yun nang nakaharap ka or nalalaman mo. For sure, palihim. Kumbaga, kudeta. Sorry, ewan ko baka bawal yung term na ginamit ko. Oo, alam mo yung parang mutiny, ganun, di ba? In-overthrow ninyo yung kapitan ng barko ninyo. Gumawa kayo ng plot ninyo, ganito. So, sa iba na tayo nakarating. Basta. Some of you will experience something that is heartbreaking. This could be breakup, separation, pain, deception, or something na hindi mo ina-expect in a not good way kasi it's a shocking attack para sa'yo and ito ay something na kumbaga sinaksak ka sa likod hindi mo ina-expect magagawa sa'yo nitong tao na to na yon. So whether ito ay sa love life mo or sa trabaho or etc. Ayan meron talagang some kind of sabotage na mangyayari sa'yo. No? Gaya ng nakalagay sa title natin dito sa thumbnail natin. Mga pwedeng mangyari. So, expectin mo na yan. Ibig sabihin lang na itong person na to, kung jowa mo to, kakonect mo, kung sino man to special someone mo, pwedeng hindi mo in-expect na magagawa niya sa'yo yun, na tinraidor ka niya, ganito yung ginawa niya. No? So, masakit. Meron siyang kaakibat na sakit, na shock. In a way. Okay. So, ayan. So, nakikita ko dito pwedeng iba nagkaroon na kayo ng separation. O, sa workplace nyo man yan. O, sabihin na natin kung sa trabaho yan, pwedeng diniskarga ka. No? Tinanggal ka. O, pwedeng ganun. Kung sa love life naman, it's a breakup. Or cool off.
Pero kasi may rebuilding dito eh. So, nakikita ko, pwedeng, I think this is something na pwedeng workable pa. O, ayan. So, when I say workable, hindi naman ko sinasabing guaranteed na, okay, 100% manunumbalik sa dati yung samahan mo doon sa friendship na yun or sa relationship na yun or sa workplace na yun. Ang ibig ko lang sabihin, pwede pang mag-try. Or gagawan siguro ng remedyo. Okay? Kasi parang sinasabi kasi dito, pwede pang i-rebuild or pwedeng may aapela or willing na ayusin. So, hindi ko alam kung both parties, ikaw yung nakaka-deal mo, kayo ba yung interesadong ayusin or isa lang? Pwedeng one-sided lang din eh. So, hindi ko alam. Pero ang kasi dito is, kung merong mang sumira dito, meron ding rebuilding na magaganap which is pwedeng kumpunihin. No? Kung sakali, i-repair. O yan, baka may mga repairs this week na paparating sa inyo. Whether ito ipapa-repair ninyo. Ano ba ito? Natastas na damit or sasakyan or bahay. Hindi ko alam. Basta may some kind of repair. Tsaka meron ditong something na repetitive, no? Pwedeng nangyari na to, binackstab ka na nito before, tapos parang nauulit, binabackstab ka uli ngayon. Alam mo yun? Kasi may pattern eh. Okay? So, yun nga yung pinaka-warning dito na pwede mangyari. Na nagawa niya yan, maggagawa mo uli. Kagaya nga ng dialogue ni Catherine doon sa movie. Excuse me, at ako yung sumipsip ng inumin na nakastro. So, ayun, pwedeng ganun. Tapos parang may mga anuhan dito, tanungan portion, interrogation portion. Parang sasalang ka sa malalay detector test. O kung naman tong isasalang dito. So, whether sa workplace ito, or sa romantic connection, hindi ko alam. It could be any setting. Sabi ko nga, general reading ito eh. So, ang saan tumutugma sa inyo. Oo. Basta definitely there is work done para maayos. Kung may mga nasira man dito. Kasangkapan man niya, bahay, reputation, relationship, whatever. Or finances, no? O, yung iba dito sa inyo, mas magfo-focus na raw kayo sa self-care, self-love, pagkatapos na itong betrayal na ito, pagkatapos na itong nakaka-broken heart na pangyayari na ito. Pwede yung iba ganun. Oo, kasi it's time to heal eh. So, I hope wala namang na-injured dito like nahiwa or nasaksak. Sorry naman ha, kasi knife yan. In general reading din kasi ito. Kasi parang may nagpapagaling. Oh, so, whether literal na physical na sugat yung pinapagaling or sugat ng puso, sugat ng, ewan ko, kalooban ninyo, sentimento ninyo, o sarili ninyo. O, kasi meron ditong self-reflection. You also have shadow work. So, pwedeng may mga ganon. Oo, tsaka alam mo, pwedeng may maghahabol na energy kasi may chaser dito. Oo, hindi ko alam kung itong naka-break up mo, nakasamaan mo ng loob, naka-cool off mo. O, hindi ko alam kung sino sa inyo. Bahala ka na kasi hindi ko na maalam kung energy mo yan o energy niya. Basta dito sa connection na to, sa relationship na to, meron dito yung siya yung laging naghahabol or potential na maghahabol dito sa connection na ito. Kasi may takot itong iwan eh. Takot din siyang iwan kung sino man to sa inyo. Ayan no, may abandonment issue or may mga na to. Or pwedeng, sabi ko nga, merong something dito like history repeating itself or a repetitive pattern when it comes to the backstabbing, the betrayal, the pain, no? So, pwedeng hindi lang ikaw one time inabandon neto kung ikaw nga yung inabandon. Sa kung sino may inabandon na rito. Iniwan or ginawan ng pambabackstab, betrayal. Pwedeng hindi lang ito yung first time. Kagaya ng sabi ko. Or pwedeng nagkatakot na to, nagka-fear na. Kasi nagawa niya na yan before. Hindi, or pwedeng hindi na rin kayo nagugulat, no? Alam ko na kasi nagawa na niya yan eh. So, pwedeng anticipated and na-expect nyo. Pero this is something na,
Sabi dito, it will come to you as a shock or as a surprise. Something na hindi mo inaasahan. Okay? Ano pa natin? So, when it comes to zodiac signs na napipick up ng cards, meron ka ditong Leo, Gemini, Virgo, Leo. Leo, Gemini, Virgo, Leo. Tapos Capricorn. So, dalawa yung cards dito na nagsasabi na ng Leo energy. So, nakikita ko dito, pwedeng ikaw ay very in demand or yung ginagawa mo or negosyo mo. Oo, wow. So, nakikita ko in demand energy. Or it could be na ang dami mong deadlines, ang dami mong kailangan tapusin. Or it could be na may mga expectations dito na ang dami-dami. O, sabihin na natin ha. Madaming mga commitments, deadlines. Yung iba sa inyo, this is paparating na mga stress. Meron kasing energy dito na napaka-demanding niya eh. So, ang hirap alam mo yun, ang hirap ma-meet nung quota. Kung sa trabaho to, kung sa sales quota, sales, kung sa relationship, yung mga expectations or masyadong demanding, ano ba tawag doon? Nakakairitang energy from a person na you're dealing with. Kasi nga, dami-daming hinihingi. Yan, dami-daming hinihingi. Alam mo yun, napaka-VIP person kasi napaka-demanding niya. Okay, so kung ito'y gawain, situation, connection, nakaka-drain siya kasi napaka-demanding or nakaka-pressure. So, yan, pwedeng itong second week, paparating na week na to, makaranas kayo ng mga ganyan. Kailangan mo mental strength to kasi you're gonna have to deal with so much pressure or stress. Dahil dun sa napakaraming demands na ipapatong sa'yo. So, yun yung mga paparating. Okay? So, ayan. This is the time to, hold on to your power. No, don't let other people, invade itong mga boundaries mo. So, meron akong something na nafe-feel na ganun. And maybe, ayan, nasa-set free ka this week, okay? Pwede. Yung iba sa inyo siguro, makakalaya kayo about something daw eh. Siguro yung breakup, you release. Or kung matapos nyo itong mga dapat ninyong tapusin. So, yung too much pressure, too much stress na yan, huhupa rin naman yan. As long as you maintain your composure, yung mental strength. Okay? Kasi medyo challenging siya eh. Pero eventually, masiset free mo rin yung sarili mo from these pressures or challenges. And if ever na hindi ka ganun ka-successful, pwedeng iba mafe-feel stuck. So, kung hindi mo yan magawa, yung mental strength na yan, hindi mo ma-maintain yung composure mo, yung power mo, sa tingin ko lang yung iba, may stuck kayo doon sa situation na yun. Okay? Meron kasi ditong energy ng stagnant, walang galaw, Knight of Coins, baliktad. So, or sobrang bagal. Or if you're dealing with the person, this person is too undependable, irresponsible. Whether this is a family member or in the workplace or a partner, significant other, This person wala siyang natatapos. Oo.
or easily get bored, kung sino man to. Madaling magsawa, maburyong, unstable eh. Kasi nga 'di ba, irresponsible siya or pwedeng may pagkatamad talaga or mabagal lang talaga siyang kumilos or hindi siya basta hindi siya nakaka-accomplish, hindi niya nami-meet yung deadline. Okay, may something pa naman about deadline. I hope hindi mo energy yan. And if this is a relationship, no, it lacks direction. If this is a career or whatever that you're doing or planning on doing, pwedeng hindi siya magkakaroon ng progress kasi nga, kakulangan ng direksyon. Hindi alam kung magpapatuloy, anong patutunguhan nito. Yun yung energy nito. That's why there is pagiging stuck, stagnant, nakatigil. Alam mo yun? You really need to be strong, especially inside. Kasi you have the strength card in reverse, no? So, ibig sabihin, energy nito ng panghihinaan ka eh. Na panghihinaan or madidefeat ka. Or hindi mo mako-conquer yung dapat mo i-conquer sa sarili mo. Halimbawa, i-conquer mo yung procrastination, i-conquer mo yung ganito, ganyan about sa sarili mo. Minsan ito rin yung energy ng hindi makapagpigil, no, yung mga urges. Kasi baliktad yung strength card. So, pwedeng may hindi makapagpigil dito. Yun lang yung isang tendency. Or a person na nagpapakita ng kanyang weakness, pagiging marupok. Kasi may parang dito chaser eh. Alam mo yung desperate energy kanina, 'di ba? Kaya kung meron mang mangiiwan dito, pwedeng may mga habol, yun na yun eh. Pagiging marupok eh. Okay, so you need to be flexible, adaptable kasi nga sabi ko ang daming pressure, ang daming deadline, ang daming demands. So you need to be adaptable, iset mo kung ano yung mga priorities mo. Kasi may juggling act, no? So, pwedeng yung iba dito, you have decisions to make or pwedeng may dalawang opportunity or options na pagpipilian. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko energies for you this second week. Aries, ano yung mga pwede mangyari? Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.